Nag-isip sandali si James at sinabing, "Wala naman akong tutol, dahil ayos na ang lahat sa pag-aayos. Magpapatuloy kami ayon sa plano." Tumingin si Chusay sa paligid at nagtanong, "Kaya, dapat ba akong mag-forfeit dito?" Bahagyang tumango si James. Tumawa si Chusay at sinabing, "Sige, dahil si Maveth na ang susunod na maaalis. Paano kung mag-away tayo? Ubusin ko ang halos lahat ng enerhiya ng iyong kristal. Pagkatapos ay maaari mo akong patumbahin. Ito ay isang perpektong pagkakataon para kay Maveth. Kung hindi, siya ay maalis nang wala man lang makuha. Kaya naman, masaya siyang sumang-ayon." Sumagot si Maveth, "Okay." Pagkatapos nito, nagsimulang mag-away ang dalawa at maubos ang mga kristal ng isa't isa. Matapos maiwan ang kristal ni Maveth na may napakakaunting enerhiya, tumigil si Chusay sa pag-atake at pinahintulutan si Maveth na harapin ang mapagpasyang suntok sa kanya. Dahil dito, madaling inalis ni Maveth si Chusay. Agad silang inilipat sa preceding level ng arena. Ipinakita muli ng tagapangalaga ang kanyang sarili. Itinuon niya ang kanyang tingin sa natitirang mga tao sa arena at sumili ang isang masayang ngiti. "Akala ko mas titindi ang mga laban habang tumatagal. Hindi ko inaasahan na makakaisip kayo ng mapayapang solusyon. Ngunit ito ay talagang isang magandang ideya." Nagtanong si Lucifer, "Ano ang nasa antas na ito?" Ngumiti ang tagapangalaga at sinabi, "Ang supernatural na kapangyarihan sa antas na ito ay tinatawag na 72 Heavenly Art." Nagulat na nagtanong si James, "Ano iyon?" Ito ay isang kahanga-hangang kasanayan sa martial art. Katulad ng 36 Demonic Art. Nagmula ito sa Primeval Age. At maraming powerhouse sa sinaunang Heavenly Court Age ang gumamit ng supernatural power na ito. Ang pamamaraan na ito ay isinagawa ng kilalang Ascended War God at ng Three-Eyed War God mula sa Ancient Heavenly Court Age. Paliwanag ng Guardian, pwede ba talaga ako nito?" Sabik na tumingin si Maveth kina James at Lucifer. Kung makukuha niya o hindi ang supernatural power ay naiwan kay James at Lucifer dahil ang kanyang kristal ay may napakakaunting enerhiya na natitira. Matatanggal siya sa isang hit. Tumingin si James kay Feb at nagtanong, "Interesado ka ba dito?" Umiling si Feb, "Hindi," sabi ni James. Kung ganoon ang kaso, si Maveth ay maaaring magkaroon ng 72 Heavenly Art. Tuwang-tuwa si Maveth. Tiningnan ng Guardian ang lahat at umalis nang walang salita. Ilang sandali pa, isang puting liwanag ang lumitaw sa arena. Mabilis na sumugod si Maveth patungo sa puting ilaw para kunin ang kayamanan nito. Tahimik lang itong pinanood ni James. Ang natitirang mga contenders ay teleported sa susunod na antas ng arena. Ayon sa kanilang kasunduan, ang Feb ay dapat na maalis sa antas na ito. Pagkatapos, lalabanan ni James si Lucifer sa sumusunod na arena. Kung manalo siya, asenso siya sa huling antas. Sa lahat ng oras na ito, si Lucifer ay lihim na gumagawa ng isang pukana laban kay James. Pagkatapos ng level na ito, iilan na lang ang natitira. Kung matalo niya si James, kung gayon ang kapalaran sa ika-32 na yugto at ang pakay sa huling yugto ay maaari niya. Ang Guardian ay lumitaw sa arena at ngumiti sa mga natitirang tao. Tinanong ni Lucifer, "Ano ang nasa antas na ito?" "Mr. Tagapangalaga," sumagot ang tagapangalaga, "ang supernatural na kapangyarihan sa antas na ito ay tinatawag na 6 Paths of Reincarnation. 600 ng reinkarnasyon." Si James, Lucifer, at Feb ay nag-react sa gulat. Tumango ang tagapangalaga at sinabing, "Noong sinaunang edad ng hukuman sa langit, isang makapangyarihang tao ang umabot sa napakataas na ranggo ng paglilinang. Minsan siyang pumasok sa Land of Infinity at nakakuha ng ilang malalim na kaalaman. Pagkatapos niyang lisanin ang lugar,
Gumugol siya ng mahabang panahon sa paglikha ng 600 ng reinkarnasyon. Tumingin si James kay Feb at sinabing, "The 6 paths of reincarnation is yours." Tumango si Feb at sinabing, "Okay." Matapos maipakilala ang supernatural power, nawala sa paningin ang guardian. Kaagad pagkatapos, lumitaw ang isang itim na liwanag. Dahan-daang lumapit si Feb at inangkin ito para sa sarili. Lumapit si Lucifer at sinabing, "Kailangang alisin ang Gorger sa antas na ito. Huwag mong pigilan ang mga atake ko." Pumayag si Feb. Agad na naglunsad ng malakas na pag-atake si Lucifer sa kanya. Gumugol ng lakas ang kristal ni Feb. Mabilis itong lumabas. At sa gayoy naalis siya sa arena. Sa elimination ni Feb, nagbago ang paligid. Pagdating nila sa bagong arena, nagtanong si James, "Ayon sa mga patakarang na pagkasunduan natin, anuman ang supernatural power na makikita rito, automatiko itong magiging akin. Tama ba ako?" Tumango si Lucifer at sinabing, "Oo, sa iyo ito. Pagkatapos mong makuha ang kayamanan sa antas na ito, magkakaroon tayo ng tamang laban sa isa't isa. Ang sinumang manalo ay magpapatuloy upang sakupin ang Diyos." Tumingin si James kay Lucifer. Tila tiwala si Lucifer na kaya niyang talunin si James sa kanyang plano. Ngumiti si James at sinabing, "Mukhang sigurado ka sa iyong tagumpay. Sigurado ka bang matatalo mo ako?" Tahimik na ibinalik ni Lucifer ang kanyang ngiti. Hindi nagtagal, lumitaw ang tagapangalaga. Lumitaw siya sa gitna ng arena at tumingin sa huling dalawang kalahok. Walang tigil na tanong ni James, "What's on this level, Mr.?" Ang tagapangalaga pagkatapos ay nawala. Kaagad pagkatapos, isang pagsabog ng makulay na liwanag ang lumitaw. Mabilis na naglakad si James at hinawakan ang kayamanan sa kanyang kamay. Ito ay isang piraso ng jade. Tiningnan niya ang piraso ng jade at nakita niya ang ilang mahiwagang salita na nakaukit dito. Ang mga hindi pamilyar na karakter ay gumalaw na parang buhay at patuloy na dumadaloy sa jade. Hindi mabasa ni James ang mga salita. Hindi siya nag-abala na subukang unawain ang mga ito at inilagay ang piraso ng jade sa celestial abode. Matapos makuha ni James ang supernatural na kapangyarihan, sinabi ni Lucifer, "Ilabas mo ang babaeng iyon, Brielle, mula sa celestial abode." Pagkatapos ay inilabas ni James si Brielle sa celestial abode gamit ang kanyang isip. Paglabas ni Brielle sa arena ay nilinggan niya ang paligid. Natigilan siya nang makitang si Lucifer at James na lang ang natitira sa puntong ito. Mabilis niyang tinanong, "Paano naging mabilis ang lahat? Kayo na lang ba ni Lucifer ang natitira?" Bahagyang ngumiti si James at ipinaliwanag ang lahat ng nangyari. Agad na naunawaan ni Brielle ang sitwasyon. Sa normal na mga pangyayari, tiyak na pipiliin ni Lucifer na alisin muna si Brielle. Gayunpaman, nagbago ang mga bagay. Sa halip, nakipagkasundo si Lucifer kay James. Naniniwala si Lucifer na si Brielle ay hindi isang banta sa kanya at hindi siya maaaring makipagkumpetensya sa kanya para sa Providence kung maalis si James. Tumingin si James kay Brielle at sinabing, "You should stay out of this for now. Ang labanang ito ay sa pagitan namin ni Lucifer. Kapag nanalo ako, makukuha mo ang Providence. Gayunpaman, pareho tayong matatanggal kapag natalo ako." Sige. Tumango si Brielle at umatras sa isang sulok ng arena. Ang arena ay napakalaki at ang lugar nito ay mas malaki pa sa Earth bago ang Apocalypse Age. Tumayo si James sa arena at pinakawalan ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Isinaaktibo niya ang Sacrilegious Ascension, Dragon Bone, at Elemental Inversion. Pagkatapos, ipinatawag niya ang Crep Myrtle Divine Sword. Lumitaw din ang Infinity Steles at umikot ng proteksyon sa kanyang katawan. Nagpakita ng kakaibang lakas si James. Si Lucifer naman ay pumasok sa kanyang 5th combat form.
Agad na kuminang ang kanyang imperial weapon. At isang serye ng Elysian inscriptions ang nabuo sa itaas ng kanyang ulo. Parehong pinasok nina James at Lucifer ang kanilang pinakakakilakilabot na estado. Sa labanang ito, wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na kumilos ng padalos-dalos. Ang kahihinatnan ng labanang ito ay magdedetermina kung sino sa kanila ang nakakuha ng ikatlong probidensya ng mundo at naging unang Grand Emperor na namuno sa universo sa panahong ito. Tumingin si Lucifer sa kahanga-hangang figure ni James. At ngumiti siya ng mahina. Hindi itinago ni James ang kanyang lakas sa nakaraang labanan at ginamit ang lahat ng paraan sa kanyang pagtatapon. Ito ay nagbigay daan kay Lucifer na magkaroon ng magaspang na ideya kung paano binuo ni James ang kanyang mga taktika sa labanan. Sa kabilang banda, walang ideya si James tungkol sa iba pang mapagkukunan ni Lucifer. Ang Elysian inscription ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan. Sa kabila ng pag-unawa lamang sa mga pangunahing kaalaman nito, nadama ni Lucifer na ito ay higit pa sa sapat upang harapin si James. James! Tumingin si Lucifer kay James at sinabing, "Mula nang makilala ka, 2 beses na tayong nag-away. Ngunit natalo ako sa parehong laban sa iyo. Pangatlo na natin ito. At wala akong balak na matalo sa pagkakataong ito. Ganoon ba?" Ngumiti ng mahina si James. Tiwala rin si James sa sariling lakas. Bagaman nagamit na niya ang halos lahat ng mayroon siya, itinago pa rin niya ang isang huling trumpeta ang 400. 000 sundalo sa Celestial Abode. Ang pinakamahina sa 400. 000 sundalo ay malapit sa Sage Rank. Samantala, marami na sa kanila ang nakaabot na sa ika-15 yugto ng Sage Rank. Kahit na ang kanilang cultivation base ay hindi matatag, sila ay kapantay pa rin ng mga powerhouse sa ika-10 stage ng Sage Rank. Bukod dito, nagkaroon sila ng kalamangan sa mga numero. Si Lucifer ay magiging walang magawa laban sa 400. 000 kawal na nagsasagawa ng 9 Heavens God Annihilating Formation. Nadama ni James na ang 9 Heavens God Annihilating Formation ng 400. 000 sundalo ay madaling matalo ang isang tao sa unang yugto ng Divine Rank. Lalo pa ang isang tao sa ranggo ni Lucifer. Noong una silang pumasok sa arena, pinahintulutan sila ng guwardiya na gamitin ang bawat mapagkukunan na mayroon sila. Dahil dito, natural na pinahintulutan ang hukbo sa Celestial Abode na tulungan siya sa labanan. Napangiti si James na nakakasigurado sa sarili. Tiwala siyang nasa susunod na antas ang 3,000 cultivation arts. At madali niya itong makukuha. Si Lucifer ay orihinal na tinatakan noong Primordial Age. Si James ang nagbasag ng kanyang selyo at nagpagising sa kanya. Matapos magising si Lucifer, nagkaroon talaga siya ng lakas para patayin si James. Gayunpaman, naramdaman niya ang aura ng kanyang ama sa katawan ni James at alam niyang nakuha ni James ang natal lotus ng kanyang ama. Dahil dito, pinili niyang huwag tanggalin si James. Sa mga sumunod na taon, 2 beses niyang nilabanan si James. Gayunpaman, natalo siya sa parehong mga laban. Ito ang kanilang ikatlong laban. Tiwala si Lucifer sa kanyang tagumpay sa pagkakataong ito. Bagamat si James ay naging mas makapangyarihan at ngayon ay may kakayahan na upang madaig ang iba pang mga kahanga-hangang katulad na edad. Si Lucifer ay lubos na nagtitiwala sa kanyang kakayahan na talunin si James. Ayon sa orihinal na petsa ng kapanganakan ni Lucifer, siya ay dapat na nadiskwalipika mula sa pag-agaw ng Providence. Gayunpaman, siya ay nabuklod bago umabot sa kanyang 20s. Habang siya ay natatakan, ang kanyang pagtanda ay natigil. Kaya, siya ay nanatiling medyo bata at karapat dapat pa ring sakupin ang Providence. James. Pumasok si Lucifer sa kanyang 5th combat form. At ang kanyang enerhiya ay tumaas ng husto.
Ang Imperial weapon sa kanyang kamay ay kumikinang ng maliwanag. At ito ay naglabas ng mapang apang aura. This time, magkaroon tayo ng magandang laban. Gusto kong makita kung alin ang mas maganda sa pagitan ng iyong pagiging espada at sa aking Elysian inscription. Umalangaw-ngaw ang boses ni Lucifer. Ngumiti ng mahina si James bilang tugon. Isang magandang laban. Walang balak si James na ibigay ang gusto niya. Hanggang ngayon, ginagamit niya ang bawat mapagkukunan na mayroon siya at mayroon pa ring isang alas sa kanyang manggas. Bagamat ang 400,000 sundalo ay naapektuhan ng sumpa. Sila ay medyo malakas pa rin at maaaring pansamantalang sugpuin ang mga epekto nito. Sa sandaling iyon, hinihila na ni James ang lahat. Nakipag-ugnayan si James kay Nova ng telepathically sa Celestial Abode at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa gustong gamitin ang 400,000 sundalo. Pagkatapos, mabilis na pumunta si Nova upang tipunin ang mga sundalo. Ang 400,000 sundalo ay nagtipon sa likod ng lungsod sa loob ng Celestial Abode. Tumayo si Nova sa kanilang harapan at casual na iklanaway ang kanyang kamay. Isang malakas na puwersa ang lumabas sa kanyang palad at pinalibutan ang mga sundalo. Sa sumunod na sandali, ang 400,000 kawal ay ini-teleport palabas ng Celestial Abode. Isang malaking grupo ng mga tao ang agad na lumitaw sa arena. Nang makita ang legion ng mga sundalo, nagbago ang ekspresyon ni Lucifer. Hindi magkakaroon ng pagkakataon si Lucifer. Sa kanyang kasalukuyang estado, hindi natakot si James na harapin ang isang powerhouse sa divine rank. Mayroon siyang 400,000 sage sa kanyang beck and call. Ang ilan ay umabot pa sa ika-10 yugto ng sage rank. Sa lakas ng napakaraming powerhouse na nagpapalaki ng sarili niya. Kahit na ang isang divine rank powerhouse ay mahihirapang lumaban. Tumayo si Lucifer sa arena. At tumingin siya sa malayo. 400,000 sundalo ang natipon sa langit. Ang 400,000 katao na ito ay bumuo ng isang makapangyarihang pormasayon. At ang kanilang enerhiya ay nagsanib upang bumuo ng isang malakas na puwersa. Nanginginig ang puso ni Lucifer nang maramdaman ang puwersa. Napagtanto niyang nagkamali siya ng kalkula. Alam niya na ang layunin ni James sa simula ay upang makuha ang probidensya. Ang lalaking iyon ay may 400,000 kawal na nakahanda sa Celestial Abode. Sino kaya ang makakalaban niya? Wow! James! Napakahusay mong itinago ang katotohanan ito. Dapat inaasahan ko na ito. Napalitan ng panghihinayang ang mukha ni Lucifer. Nakipag-away siya kay James at napigilan ng puwersa ng 400,000 sundalo noon. Dahil nasa linya ang Providence. Natatakot ako na hindi tayo magkakaroon ng one-on-one fight sa pagkakataong ito. Lucifer, gawin natin ito sa ibang pagkakataon, tawag ni James sa kanyang kalaban. Pagkatapos niyang magsalita ay agad na kumilos si James. Naglaho siya, muling lumitaw sa itaas ni Lucifer. At ibinaba ang Crep Myrtle Divine Sword pababa. Ang espada ay naglalaman ng kanyang sariling kapangyarihan at gayon din ng kanyang mga sundalo. Itinaas ni Lucifer ang kanyang espada upang pigilan ang pag-atake. Gayunpaman, masyadong malakas ang atake ni James. Ang Crep Myrtle Divine Sword ay bumagsak ng walang harang kay Lucifer. Hinimok niya ang Elysian inscription na labanan ang pag-atake. Gayunpaman, ang kanyang karunungan sa Elysian inscription ay limitado. At si James ay higit na nagtagumpay sa kanya. Hindi niya nakayanan ang atake ni James. Si James ay isang panig na sinupil si Lucifer. Dahil sa hindi mapigil ang kapangyarihan ni James. Nawalan ng gana si Lucifer na lumaban. Mabilis na naubos ang enerhiya ng kanyang kristal. Nagalit si Lucifer sa kanyang sitwasyon.
Noong una ay gusto niyang sakupin ang Providence para sa kanyang sarili kaya naman iminungkahi niyang sunod-sunod na alisin ang kanyang oposisyon. Kung alam niyang mangyayari ito, nasamsam na niya ang iba pang mga kayamanan sa mga nakaraang antas ng walang pag-aalinlangan. Hindi siya makapagreklamo tungkol sa kanyang mga kalagayan dahil dinala niya ito sa kanyang sarili. Ang enerhiya ng kristal ay mabilis na naubos. Nakatayo si Brielle sa malayong sulok ng arena sa gulat. Kaagad pagkatapos nilang pumasok sa bagong arena. Ang tagapangalaga ay nagpakita sa harap nila. Tumayo ang guardian sa loob ng arena at lumapit kay James. Bago ito, si James ay palaging nakatayo sa malayo sa guardian. Kaya mahirap makita ang hitsura ng lalaki. Ngayong malapit na ang tagapangalaga. Sa wakas ay nakita na siya ni James ng malinaw. Siya ay isang matandang lalaki na may puting balbas. Gayunpaman, mahirap matukoy ng maayos ang kanyang mga katangian dahil natatakpan niya ang halos lahat ng kanyang mukha. Si Brielle, ang nag-iisang tao sa arena, ay sumunod kay James at tinawag siya, "James!" Tumango si James. Oo, nakatutok ang mga mata ng guardian kay James. Pinagmasdan niya sandali si James at nagtanong. Iyon ang siyam na Diyos ng langit. Pagpuksa sa Formosayon, hindi ko inaasahan na makikita ko ulit ito sa Apocalypse Age. Binata, paano mo nalaman ang tungkol sa Nine Heavens God Annihilating Formation? Pinuprotektahan ng tagapangalaga ang 33 arena at ang natitira sa sinaunang korte sa langit. Alam niya ang bawat detalye tungkol sa Ancient Heavenly Court. Kabilang ang Nine Heavens God Annihilating Formation. Pagkatapos niyang magtanong, bigla siyang natauhan. Ang anak na babae ng Diyos ng digmaan ay nabuklad na. Tumango si James at sinabing, "Tama iyan. Natutunan ko ang Nine Heavens God Annihilating Formation mula sa anak na babae ng Diyos ng digmaan ng Ancient Heavenly Court." Tumahimik ng ilang segundo ang tagapangalaga at nagtanong, "Kumusta na siya?" Tumango si James. Napakahusay niya at malapit ng maging Grand Emperor. Mabuti. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagbubulong-bulong. Hindi na pinindot ng guardian ang paksa. Sinabi niya, ang kapalaran sa antas na ito ay ang 3,000 sining sa paglilinang na binanggit mo kanina. Ang dami na kasing inaasahan ni James. Ang 3,000 sining sa paglilinang ay ang tunay na supernatural na kapangyarihan ng pinuno ng sinaunang hukuman sa langit. Iyon ang pinakamahalagang kayamanan sa arena. Pangalawa lamang sa ikatlong Providence. Tiningnan ng guardian si James at nagtanong, "Alam mo ba kung bakit nasira ang Primeval Age?" Umiling si James at sinabing, "Hindi, ayoko." Nagsimulang mag-alala ang tagapangalaga. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, ang edad ng sinaunang hukuman sa langit ay bumagsak dahil gusto ng isang tao na maghimagsik laban sa universo at kontrolin ito sa halip. Gayunpaman, nabigo siya at humantong sa pagbagsak ng isang buong edad. Maghimagsik laban sa sansinukob. Malabo ang pagkaunawa ni James sa mga nakaraang pangyayari. Nais ni Ahuma na sirain ang landas sa langit at lumikha ng sarili niyang mga panuntunan. Nagpatuloy ang paliwanag ng guardian. Ang makalangit na landas ay parang isang hindi malulutas na bundok na kumokontrol sa universo. Bagamat nasira ang Primeval Age, hindi sumuko ang mga powerhouse ng Ancient Heavenly Court. Para labanan ang iyong kaaway, dapat mong maunawaan ang iyong kaaway. Sa makatuwid, nilikha ang 3,000 sining sa paglilinang. Ang 3,000 sining sa paglilinang, nakilala rin bilang 3,000 panuntunan. 3,000 landas sa paglilinang. 3,000 utos at 3,000 pagkakasunod-sunod. Ginugol ng Jade Emperor ang kanyang buong buhay sa pag-aaral ng Heavenly Path at lahat ng mga path sa ilalim ng jurisdiction ng Heavenly Path. Pinag-aralan niyang mabuti ang mga ito at nilikha ang 3,000 sining sa paglilinang. Ganap niyang pinagkadalubhasaan ang pamamaraan.
Ngunit hindi pa rin iyon sapat para ibagsak niya ang landas sa langit o sirain ang puwersa sa likod nito. Nagulat si James sa mga salita ng tagapangalaga at hindi naiwasang magtanong. Sinasabi mo ba na ang landas sa langit ay kinokontrol ng isang tao? Ang tagapangalaga ay same time na sumagot. Siyempre, ang landas sa langit ay nilikha ng taong iyon pagkatapos ng lahat. Gayunpaman, ang puwersa sa likod ng heavenly path ay mahiwaga at hindi mahuhulaan. Bukod sa ilang powerhouses mula sa primeval age na alam ang pagkakakilanlan ng powerhouse na ito, walang ibang nakakaalam ng katotohanan. Matagal na panahon na ang nakalipas. Ang powerhouse sa likod ng heavenly path dati ay tinatawag na heaven. Sa makatuwid, ang labanan noong sinaunang panahon ay tinawag na rebellion against heaven, o ang annihilation of heaven. Nang marinig ito, napatulala si James. Ang heavenly path ay isa ng nakakabighaning pag-airal. Kinokontrol nito ang universo at bawat buhay na nilalang. Hindi naghinala si James na may isang taong kumokontrol sa landas sa langit. Natahimik si Guardian. Pagkaraan ng ilang sandali, bumantong hininga siya at sinabing, marahil hindi lang isang tao ang nasa likod ng landas sa langit, kundi isang mas malaking puwersa. Marahil ay may mas mataas at mas makapangyarihang higit sa mga puwersa ng ating universo. Sino ang magsasabi? Kung hindi ka papasok sa Ancestral God rank, imposibleng makakuha ng insight sa mga bagay na ito. Tapos, tumawa ang Guardian at sinabing, hehe, ano bang problema ko ngayon? Bakit ang dami kong sinasabi sa'yo na walang kwentang bagay? Labis na interesado si James sa paksa at sinabing, pakisabi pa, interesado akong malaman ang higit pa tungkol sa mga nakaraang kaganapan. Umiling ang Guardian, kasalukuyan kang mahina para maunawaan ang mga bagay na ito. Ang 3,000 sining sa paglilinang ay nasa antas na ito. Sige, kunin mo na. Tumigil sandali ang tagapangalaga. Pagkatapos ng maikling pag-iisip, sinabi niya, ang 3,000 sining ng paglilinang ay isang paraan lamang upang maunawaan ang landas sa langit at ang mga kapangyarihan sa likod nito. Dahil ang heavenly path ay nilikha ng isang tao, ang 3,000 cultivation arts ay dapat nawala sa kanyang paningin. Upang sirain ang langit, kailangan mong lumikha ng isang bagay na higit sa kanya. Hindi mabilang na mga powerhouse ang gumugol ng kanilang buong buhay sa pagsisikap na lumikha ng isang supernatural na kapangyarihang nakahihigit sa landas sa langit. Sa ngayon, nilikha ng 5 ancestral gods ang elemental inversion. Si Yerek Yagher ang bumuo ng pagsasanib ng yin at yang. Ang ancestral talisman master ay nag-imbento ng curse magic. Gumawa ang ancestral sword master ng pinakamataas na diskarte sa pakikipaglaban sa espada. Bagamat ang lahat ng ito ay mga kahanga-hangang diskarte, ang mga ito ay itinuturing lamang na malapit sa tier ng heavenly path. Wala sila sa parehong antas at hindi nila ito kayang lampasan. Pagkatapos makuha ang 3,000 cultivation arts, kailangan mong suriin ito ng maigi, at maunawaan ang heavenly path at ang mga alituntunin ng universo na ito. Sa pamamagitan lamang ng paggawa nito malalampasan mo ang landas sa langit at magkaroon ng pagkakataong sirain ito. Nakinig ng mabuti si James at padalos-dalos na nagtanong, bakit kailangan nating sirain ang landas sa langit? Sa tingin ko ang heavenly path ay hindi ganap na masama. Ang 3,000 sining sa paglilinang ay hindi kapani-paniwalang komplikado. Sa kasalukuyang cultivation rank ni James, imposible para sa kanya na maunawaan. Wala pa rin siyang ideya kung ano ang tungkol sa paglilinang. Bukod dito, hindi man lang niya makilala ang mga salita sa loob ng 3,000 cultivation arts. Ang alam niya lang ay misteryoso at malalim ang mga ito. Huminto si James sa pagsusuri dito at inilagay ang jade. Pagkatapos, tumingin siya kay Brielle.
Nangako ako sa iyo na ibibigay ko sa iyo ang Providence kung gagawin ko ito hanggang sa wakas. Ngayon na tayong dalawa na lang ang natitira. Maaari mo na akong alisin at makuha ang Providensya. Umiling si Brielle. Paano ko magagawa iyon? James, nagsumikap ka ng husto upang makarating sa puntong ito. Ang Providence ay nararapat sa iyo. Kung aagawin mo ang Providence, mabilis kang magiging isang Grand Emperor. Grand Emperor, napaisip si James. Maraming sinabi sa kanya ang tagapangalaga. At marami siyang natutunan na mga lihim na hindi alam ng iba. Ang mga Grand Emperor ay itinuturing na napakalakas na tao, ngunit hindi sila ang pinakamakapangyarihan sa universo. Maging ang mga ancestral gods noong sinaunang panahon ay nasakop ng makalangit na landas. Bahagyang umiling si James at sinabing, ang pagiging isang Grand Emperor ay hindi ang aking layunin. Hindi ako titigil pagkatapos maging Grand Emperor. Gusto kong malampasan ito at maabot ang Ancestral God rank o mas mataas kung saan ako makakalaban sa langit. Lumawak ang kanyang kaalaman pagkatapos makipag-chat sa Guardian. At lumawak na rin ang kanyang mga layunin. Pero, James, ikanaway ni James ang kanyang kamay at sinabi, ang paglilinang ay isang gawa laban sa langit. Nakakakuha tayo ng probidensya, lakas, at mahabang buhay mula sa langit. Dapat tiisin ng isang tao ang mga paghihirap sa landas tungo sa paglilinang. Sa pamamagitan lamang ng paggawa nito maaari kang magkaroon ng matatag at hindi natitinag na puso ng paglilinang. Naintindihan naman agad ni Brielle ang katwiran ni James matapos marinig ang mga sinabi nito. Tiningnan niya si James ng magiliw at sinabing, salamat sa pagbibigay mo sa akin ng Providence. James, ngumiti ng mahina si James. Pagkatapos, ikinalat ni 1/3 James ang lahat ng kanyang mga diskarte. Sinimulang salakayin ni Brielle si James nang hindi nag-aksaya ng isang segundo. Dahil na-disable na ni James ang Sacrilegious Ascension, Dragon Bone, at Elemental Inversion, ang kanyang lakas at depensa ay bumaba ng husto. Sa makatuwid, maaaring makapinsala si Brielle kay James at patuloy na ubusin ang enerhiya ng kanyang kristal. Hindi nagtagal, nasira ang kristal ni James. Ang enerhiya ng kristal ay na-convert sa James Sage Energy, pagpapabuti ng kanyang pisikal na lakas. Bagamat hindi sapat para maabot niya ang susunod na ranggo, nagligtas ito sa kanya ng maraming taon ng pagsusumikap. Sa sandaling iyon, ang mga powerhouse na pumasok sa mga guho at ang mga naunang kalahok ay natipon sa isang lungsod sa labas ng mga guho ng Ancient Heavenly Court. Ito ay isang lungsod na napapanatili ng husto, na may iba't ibang marangel na mga gusali na nakataas sa langit. Nang makita ang mga powerhouse na sunod-sunod na tinanggal, lahat ng naruroon ay nag-react sa pagkamangha. Nang maalis si Lucifer, halos hindi makapaniwala ang karamihan. Maging si Lucifer ay inalis. 31 sa kanila ang naalis. At 2 tao na lang ang natitira sa arena ngayon. Tama iyan. Si James at Brielle na lang ang natitira. Mukhang maganda ang relasyon ng dalawa. I think si Brielle ang asawa ni James. Mukhang ganyan. Narinig kong nagdaos sila ng seremonya ng kasal sa Demon Realm. Ang mga powerhouse sa lungsod ay nag-usap tungkol kay James. Nakakamangha talaga si James. Nakuha niya ang una, ikalawa, at ikatlong probidensya ng mundo. Bumangon siya laban sa lahat ng pagsubok sa panahon ng apocalypse na ito. Nakakatakot siya at mas mataas siya sa mga kababalaghan sa edad niya. Matapos makuha ang ikatlong providence, tiyak na maaabot niya ang mas mataas na taas. Pagkatapos nito, wala nang makakapigil sa kanya. Mabilis siyang bubuti, at hindi magtatagal bago niya malalampasan ang nakatatandang henerasyon. Ang taong ito ay napaka-kahanga-hanga. Sa pinakakaunti, si James ay magiging isang Grand Emperor sa hinaharap.
Napakalalim ng hangin sa iba't ibang paksang pumapalibot kay James. Nang akala ng lahat ay aangkinin ni James ang Diyos. Isang bitek ang nabuo sa kalangitan. At isang figure ang dahan-daang lumitaw. Nagulat ang lahat nang makilala nila kung sino ang tao. Ano? Paano ito posible? Bakit naalis si James? Hindi ba dapat si Brielle ang maalis sa 32nd floor? Itinago ba ni Brielle ang kanyang lakas at pagkatapos ay ginamit ito upang talunin si James? Paano ito posible? Si Brielle ang pinakamahina sa lahat ng 33 kalahok. Nagtagal lang siya dahil pinuprotektahan siya ni James. Kung hindi ako nagkakamali, James must have let her have the providence. Matapos maalis si James, pinalabas siya ng arena, at dahan-daang bumaba ang kanyang katawan sa isang open space. Maraming mga powerhouse ang natipon sa lungsod. Halos lahat ng mga contenders na natanggal sa arena ay nanatili sa lungsod. Nang lumitaw si James, sumugod sina Feb at Chusai. Tumingin si Feb kay James at nagtanong, "Ibinigay mo ba talaga sa kanya ang providence?" Pagod na pagod si James sa mahabang pakikipaglaban. Nag-inat siya ng katawan at ngumiti. "Kunin ko man o hindi ang providence ay hindi mahalaga sa akin. Wala akong pagnanais na magkaroon ng isang hindi maayos na landas sa paglilinang. Ang paglilinang ay tungkol sa paglampas sa mga paghihirap at pagpapalakas." Hindi naman sumang-ayon si Feb sa sentimiento ni James. Ngumisi si Chusai. "James, ang galing mo talaga. Ang providence ay maaaring magbigay daan sa isang tao na walang kahirap-hirap na maging isang Grand Emperor. Ngunit ibinigay mo ito ng napakadali." Nakangiting tugon ni James. Pagkatapos, naghintay siya kung saan sila nagtitipon. Pagkalipas ng 3 buwan, sa wakas ay lumitaw ang isang bitek sa kalangitan. Lahat ay nagtaas ng ulo at mataman itong tinitigan. Isang babae ang dahan-daang lumabas sa siwang. Mukhang nasa 20s na ang babae. Nakasuot siya ng purong puting damit. At ang kanyang mahabang itim na buhok ay nakasunod sa kanyang likuran. Sa sandaling lumitaw siya, napapalibutan siya ng banal na liwanag. Sa sandaling iyon, nagbigay siya ng hindi makalupan na pakiramdam. Ang ganda niya. Nakakaramdaman ako ng malakas na enerhiya mula sa kanya. It because nakuha niya ang providence. Napatingin ang lahat ng dahan-daang bumaba si Brielle mula sa langit. Napapaligiran si Brielle ng maraming kulay na mga ilaw na sumasalamin sa kanyang maputing balat. Siya ay maganda at nakasisilaw. Maya-maya ay lumuhad siya sa harap ni James. "James!" Matamis na tawag ni Brielle. Tumingin si James sa kanya. Sa sandaling iyon, tila ganap na naiiba si Brielle kumpara sa 3 buwan na nakalipas. Si Brielle ay orihinal na isang napakagandang babae. Ngunit ngayon, siya ay matikas at ethereal. Natakot ang iba na lumapit sa kanya. "Bakit kumikinang ang katawan mo? Itigil mo na, masyadong maliwanag." Humalaklak si James. Inilabas ni Brielle ang kanyang dila at mapaglarong sinabi, "Hindi ko alam kung paano. Ito ang nangyari sa katawan ko pagkatapos kong maging Grand Emperor." Sinabi ng tagapangalaga na ito ay titigil sa lalong madaling panahon. "Oh, nakikita ko." Sa sandaling iyon, isang boses ang umalangaw sa langit. Ito ay ang tagapangalaga ng Celestial Palace. Napatingin sa kanya ang lahat. Sa wakas natapos na ang labanan sa 33 arenas. Ang ilang mga tao ay nasiyahan, habang ang iba ay nabigo. Ang mga nakakuha ng kayamanan ay tuwang-tuwa, habang ang mga walang dala ay hindi nasisiyahan. Lahat ng mata ay nasa guardian. Ang tagapangalaga ay lumutang sa kalangitan at tumingin sa mga kababalaghan sa lungsod. Alam niyang ang mga natipon sa lungsod ay ang pinakamalakas na kababalaghan sa mga nakababatang henerasyon ng universo. Sa halip ay nasisiyahan siya sa kanilang lakas. Sila ang mga haligi ng Apocalypse Age. "Maaari ko bang makuha ang iyong atensyon?"
Umalangaw-ngaw sa langit ang boses ng guardian. Mahina at pagod ang boses niya sa katandaan. Ang South Heaven Gate ay lumitaw sa Earth. At ang Providence mula sa Ancient Heavenly Court ay natagpuan ng bagong may-ari nito. Ngayon, oras na para bumalik sa dilim ang South Heaven Gate. Gayunpaman, ang South Heaven Gate ay hindi ganap na maglalaho at lilito muli balang araw sa hinaharap. Maraming magagandang biyaya ang nakatago pa rin sa loob ng mga guho ng Ancient Heavenly Court. Ngunit hindi pa malapit ang oras para makuha ang iba pa sa kanila. Dito ako maghihintay na bumalik ang lahat dito balang araw. Ngayon, mangyaring umalis. Sumenyas ang guardian sa isang direksyon. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang hagdanan at pinahaba patungo sa South Heaven Gate. Maaari kang bumalik sa Earth sa pamamagitan ng South Heaven Gate. Inaanyayahan ng tagapangalaga ang lahat na umalis. Ang mga kahanga-hangang tao sa lungsod ay hindi nagtagal ng 1 segundo. Agad silang umakyat sa hagdan at umalis sa South Heaven Gate. Pagkaraan ng gate, nawala sila. Sa pagkakataong ito, may natamo si James na napakahalaga. Nakuha niya ang 3,000 cultivation arts na namuno sa Ancient Heavenly Court Age. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang biyaya. Ngunit hindi ito maintindihan ni James dahil sa kanyang mababang ranggo sa paglilinang. Kakailanganin niyang maabot ang divine rank bago niya simulan itong maunawaan. Naglakad si James sa South Heaven Gate kasama sina Brielle, Feb, at Chusay sa hila. Nag-iba ang tanawin sa harapan nila nang madaanan nila ang South Heaven Gate. Ang kanilang mga alagad ay pare-parehong may talino ngunit hindi pinalad na makamit ang probidensya. Ang swerte talaga ni James. Ito ay isang panahon ng katapusan ng mundo para sa sangkatauhan. Ngunit lumalaban pa rin siya sa lahat ng pagkakataon. Tiyak na makakamit niya ang magagandang bagay sa hinaharap. Matapos malaman na tinulungan ni James si Brielle na makamtan ang probidensya, ipinahayag nila ang kanilang mga iniisip. Gayunpaman, wala pa rin sa kanila si James sa kabila ng hindi mabilang na mga kayamanan. Sa katunayan, ang mga powerhouse na ito ay nagbabalak na patayin si James at agawin ang kanyang mga kayamanan. Gayunpaman, alam ng mga powerhouse na ito mula sa universo na may malalakas na tao na nakatago sa Earth. Dahil si James ang pag-asa ng sangkatauhan. Mapupukaw nila ang galit ng mga nakatagong powerhouse na ito kung gagawa sila ng aksyon laban kay James ng padalos-dalos. Walang sino man ang kayang tiisin ang galit ng makapangyarihang mga taong ito. Bumalik na tayo sa clan. Pagkatapos namin bumalik, kailangan mong pumunta sa pag-iisa. Pagkatapos, maaari kang bumalik para sa ika-4 na Providence. Okay lang na hindi mo naagaw ang Providence this time. Babalik tayo pagkatapos mag-practice ng husto. Inaliw ng mga nakatatanda ang kanilang mga alagad. Ang mga powerhouse ay hindi nagtagal sa Earth at bumalik sa kani-kanilang mga angkan kasama ang kanilang mga alagad. Kailangan nilang dumaan sa Demon Realm para makarating sa Earth. Gayunpaman, maaari nilang pilitin na buksan ang mga spatial passage sa Earth upang umalis kung sila ay sapat na malakas. Sa tuktok ng bundok sa Mount Bane, maraming tao ang natipon. Nangunguna si Thea, sinundan ni Quincy, Cynthia, Tiara, Thomas, Langston, Tyrus, the Omniscient Deity, at ilang iba pa. Lumitaw si James sa tuktok ng bundok. Si Thea ang unang sumugod. Hinawakan niya ang kamay nito at nag-aalalang nagtanong. Wala kang na-encounter na aksidente, di ba? Anong mga aksidente ang maaaring nangyari? Napangiti si James. Lumapit si Henry at nagtanong. Ano ang nangyari sa mga guho ng Ancient Heavenly Court? James, pwede mo bang sabihin sa amin ang tungkol dito? Sa sandaling iyon, lumitaw si Walganes. Tumingin siya kay James at nagtanong. Paano nangyari? Nahanap mo ba ang 3,000 cultivation arts?
Sinulyapan ni James si Walgones at naramdaman ang pagkabalisa sa kanyang mukha. Ang 3,000 sining sa paglilinang ay maliwanag na mahalaga kay Walgones. Tumango si James at sinabing, "Oo, nakuha ko ang 3,000 cultivation arts." Pagkatapos, ipinaliwanag ni James ang lahat ng nangyari sa loob ng guho ng Ancient Heavenly Court. Laking gulat ng lahat ng malaman na isinuko na ni James ang pangangalaga. Maayos naman si James sa pagpapahiram nito kay Walgones. "Sige, kung ganoon. Pangako." Pagkatapos pumayag ni James, tuluyang lumuwag ang nakakunot na mga kilay ni Walgones. Ang kanyang ama ang lumikha ng 3,000 sining sa paglilinang. Kaya paanong hindi niya ito matututunan? Matapos makipagkasundo, lumapit si James kay Thea at tinanong, "Ano na ang sitwasyon sa Earth ngayon? Thea, may nangyari bang malaking bagay?" Nakasimangot na sumagot si Thea, "Wala pang malalaking kaganapan. Gayunpaman, araw-araw ay may mga nasawi dahil sa sumpa. Marami rito ay kinabibilangan ng mga tao mula sa 3,000 mundo." Hindi nalutas ni James ang sumpa sa ngayon. Limitado ang kanyang lakas, at hindi niya kayang lutisin ang sumpa ng lahat. Makakaasa lang siya sa grupo ng mga nakatagong powerhouse sa Earth na bumuo ng elixir upang sugpuin ang sumpa sa lalong madaling panahon. Matapos matagumpay na mabuo ang elixir, pansamantalang malulutas nito ang problema. "Sige, dapat kang bumalik muna sa Wormstead. Pupunta ako at makikipagkita sa custodian sa Chamber of Scripture sa Mount Tai." Tumango si Thea, "Sige." Pagkatapos, umalis si James sa Mount Bane. Ang mga tao na nagtipon doon ay unti-unti ding nagkalat. Hindi nagtagal, dumating si James sa Mount Tai. Pumasok siya sa bangin at lumangoy sa ilalim ng Chamber of Scriptures. Matapos itulak ang pintuan ng Chamber of Scriptures, pumasok siya sa bakanteng unang palapag at tinawag, "MS, Custodian." Umalangaw-ngaw ang boses niya sa buong silid. Swoosh! Isang puting liwanag ang bumaba mula sa langit. At isang magandang babae ang lumitaw sa harap ni James. Nakasuot siya ng puting damit at kasing ganda ng dati. "Bumalik ka na." Bahagyang tumango ang tagapag-alaga at nagtanong, "Paano ito nangyari? Anong mga pagpapala ang nakuha mo mula sa mga guho ng sinaunang langit na hukuman?" Isinalaysay ni James ang mga pangyayari sa Ancient Heavenly Court. Matapos malaman na nakuha ni James ang 3,000 cultivation arts, ang custodian ay tumango ng kasiya siya at sinabing, "Not bad," ay umiral sa buong kasaysayan. James asked, "MS, Custodian, how is the development of the elixir going?" Napakataas ng bilang ng mga tao na nasawi. Kung magpapatuloy ito, hindi maraming tao ang may iwan sa Earth. Kumunot ang noo ng custodian at sinabing, "Ang mga bagay ay hindi tumitingin. Hindi madaling bumuo ng mga elixir para sugpuin ang curse magic. Ang aming grupo ng mga powerhouse ay nagsusumikap dito. Gayunpaman, sa palagay ko ay hindi magkakaroon ng malaking pag-unlad. Malapit na. Walang pag-unlad sa pag-unlad ng elixir ay kaila hilakbot na balita para sa sangkatauhan. Dati ay may 10 bilyong tao sa Earth. Gayunpaman, wala pang 1 bilyon ang natitira pagkatapos ng 3 kalamidad. Ang mas masahol pa ay patuloy lamang ang pagbaba ng populasyon. Sa lalong madaling panahon, ilang daang milyong tao na lang ang matitira sa Earth." Sinabi ng tagapag-ingat. Ang Ancestral God Rank Elixir. Bahagyang natarante si James. Ang Ancestral God Rank Elixir. Ano iyon? Ipinaliwanag ng custodian, nang sumapit ang 3 kalamidad ng daigdig. Ang Panginoon ng Human Realm, si Xandros, ay umalis sa Demon Realm at bumalik sa Earth. Nakuha niya ang insight sa 4th calamity at nalaman na mangyayari ito. Lipulin ang sangkatauhan. May isang paraan lamang upang iligtas ang sangkatauhan.
Ito ay upang mahanap ang Ancestral God Rank Elixir. Naguguluhan. Nagtanong si James. Cut to the chase. MS, Custodian. Ano ba talaga itong Ancestral God Rank Elixir? Maaari bang magkaroon agad ang isang tao ng lakas ng isang Ancestral God matapos itong ubusin? Tumango ang Custodian at sinabing, oo, tama iyan. Pagkatapos ubusin ang Ancestral God Rank Elixir, pansamantalang makukuha ng isang tao ang lakas ng isang individual sa Ancestral God Rank. Sa ngayon, sa pamamagitan lamang ng pag-abot sa Ancestral God Rank makakaligtas ang sangkatauhan sa Fourth Calamity. Gayunpaman, ayon sa kalkulasyon ni Zandros at ng iba pang mga powerhouse, ang Heaven's Adjudicators ay bababa sa Earth at gagawa ng aksyon laban sa mga tao. Ang lahat ng tao ay hahatulan ng mga tagahatol ng langit at papatayin sa ilalim ng Side of Judgment. Ang mga Ancestral God lang ang makakalaban sa Heaven's Adjudicators. Ngunit walang anumang powerhouse sa Ancestral God Rank sa kasalukuyang panahon. Sa makatuwid, ang tanging pag-asa natin ay mahanap ang Ancestral God Rank Elixir mula sa Primeval Age. Si James ay nakinig ng mabuti at nagtanong, saan ko mahahanap ang Ancestral God Rank Elixir? Ihahatid na kita kay Zandros para tanungin mo siya ng personal. Pagkatapos magsalita, inakay ng Custodian si James palabas ng Chambers of Scriptures at patungo sa isang bitek sa langit. Matapos dumaan sa lamat, lumitaw sila sa isang tiyak na kaharian sa loob ng 3,000 mundo. May mga matatayog na bundok at magagandang tanawin. Ang kaharian ay nagmula sa masaganang espiritual na enerhiya. Sa tuktok ng bundok ay isang open field. Maraming tao ang nakaupo sa open field. May matatanda at may mga bata. Ang mga taong ito ay nakaupo sa mga posisyong lotus sa isang bilog. At mayroong isang mahiwagang puwersa sa gitna. Sa sandaling lumitaw si James, naramdaman niya ang curse magic. Sa gitna ng grupo ay ang curse magic. Tumingin si James sa kanila at may malabong ideya sa mga pagkakakilanlan ng mga taong nakatipon doon. Siguradong sila ang mga nakatagong kapangyarihan ng sangkatauhan. Malamang sa Grand Emperor rank. Dinala ng Custodian si James sa kanila. Tumayo siya sa malapit at sinabing, Zandros, sinabi na ng tagapag-ingat. Si Yaraka Zinmore, kay James na kung gusto niyang lutisin ang ika-4 na kalamidad ng mundo. Kailangan niyang hanapin ang Ancestral God Rank Elixir. Gayunpaman, bahagyang hindi alam ni James ang mga detalye. Malungkot na sinabi ni Zandros, noong nakaraan. Nahulaan ko ang mga detalye ng ika-4 na kalamidad kasama ang ilan sa iba pang kapangyarihan ng tao. Ang mga tagapaghatol ng langit na nawala sa loob ng ilang panahon ay muling lilito. Sila ay darating sa lupa dala ang Side of Judgment at isasagawa ang sangkatauhan. Huling paghatol, kumunot ang noo ni James. At nagtanong, huling paghatol. Anong mga pagkakamali ang nagawa ng mga tao? Bakit kailangan nating hatulan? Sumagot si Zandros. Ito ay isang napakahabang kwento. At magtatagal ako para ipaliwanag ang lahat. Ang kailangan mo lang malaman ay ang mga Heaven's Adjudicators na ito ay napakalakas. Magkaroon ng pagkakataon laban sa Heaven's Adjudicators. Gayunpaman, lahat ng Ancestral Gods ay matagal nang namatay. Wala ng mga Ancestral Gods sa Ancient Heavenly Court Age. Lalo pa sa ating kasalukuyang edad. Nakinig ng mabuti si James. Ipinagpatuloy ni Zandros, noong Primeval Age. Nalaman na ng mga ninuno ng sangkatauhan na haharapin ng mga tao ang 4 na kalamidad. Kaya naman, nagsimula na silang gumawa ng mga hakbang. Nagtipon sila at gumamit ng hindi mabilang na mga taon ng maingat na pagsisikap upang pinuhin ang pinakapambihirang elixir sa universo. Ang Ancestral Gold Rank Elixir. Sa mga impormasyong ipinasa mula sa mga henerasyon.
Ang Ancestral God Rank Elixir ay ang pinagsamang pagsisikap ng ating mga ninuno. Kabilang ang Ancestral Elixir Master, ang Ancestral Medicine Master, at ang Ancestral Needle Master. Bahagyang tumango si James at sinabing, "If there's anything you need me to do, please let me know. I'll do my best to complete it as long as it is within my ability." Tumango si Zandros at sinabing, "Ma'am, I have high hopes for you." Tanong ni James, "Saan ko mahahanap ang Ancestral God Rank Elixir?" Magiliw na ikanaway ni Zandros ang kanyang kamay at sinabing, "Hindi na kailangang magmadali. Hayaan mong ipaliwanag ko muna sa iyo ang lahat." Natahimik si James at nakinig kay Zandro. Ipinaliwanag ni Zandros, ang elixir ng Ancestral God Rank ay isang pambihirang pag-iral at ito ang huling pag-asa ng sangkatauhan. Pino ng ating mga ninuno ang Ancestral God Rank Elixir at nag-aalalang mawawala ito sa oras. Kaya naman, gumawa sila ng maingat na paghahanda. Sa Primeval Age, mayroong isang mundo na tinatawag na Boundless Realm. At sa loob ng Boundless Realm na ito ay isang sekta na tinatawag na Elixir Pavilion. Ang Ancestral God Rank Elixir ay nakaimbak sa loob ng Elixir Pavilion. Upang maiwasan ang pagkalat ng balita ng Elixir at maakit ang atensyon ng ibang mga lahi. Nagsanib puwersa ang mga Ancestral Gods para i-seal ang Boundless Realm. Para pumasok. Nang marinig ito, naisip ni James si Galileo. Si Galileo ay tinatakan din. Tumingin si James kay Zandros at nagtanong. "So," nagpatuloy si Zandros, "ang susi sa pagpasok sa Boundless Realm ay ang iyong Crucifer at Exalter, na nasa pag-aari ng iyong asawa. Ang Crucifer at Exalter ay naiwan ng Ancestral Needle Master. Ang Crucifer at Exalter ay tinatawag ding Needle of Yang at Needle of Yin ayon sa pagkakabanggit. Maaaring buksan ng fusang Yin at Yang ang daanan at bigyan ka ng pagpasok sa Boundless Realm. Gayunpaman, ito ay matagal na. Kung ang Ancestral God Rank Elixir ay mayroon pa ring isang bagay na kailangan mong imbestigahan." Nang marinig ito, naunawaan ni James ang intensyon ni Zandros. Gusto ni Zandros na pumunta siya sa Boundless Realm. Hanapin ang Elixir Pavilion, at ibalik ang Ancestral God Rank Elixir, na ipinasa mula sa Primeval Age. "Huwag kang mag-alala, sir. Gagawin ko ang lahat para mahanap ang Ancestral God Rank Elixir at maibalik iyon." Itinama siya ni Zandros. "Hindi sapat ang paggawa ng iyong makakaya. Kailangan mong ibalik ito. Pagkatapos ubusin ang elixir ng Ancestral God Rank, pansamantala kang magkakaroon ng lakas ng isang Ancestral God. Ito ay magiging mahalaga sa pakikitungo sa mga adjudicators ng langit. Kung hindi mo ito ibabalik, ang sangkatauhan ay mapapawi at titigil sa pag-iral sa sansinukob na ito. Ito ay isang napakahalagang bagay, James. Sana maintindihan mo na kailangan mong ibalik ang Ancestral God Rank Elixir kahit na ito ay kabayaran ng iyong buhay." Seryoso ang ekspresyon ni Zandros. Seeing his serious look, James nodded solemnly and vowed, "Ibabalik ko talaga." Huff! Huminga ng malalim si Zandros at sinabing, "Siguro iniisip mo kung bakit hindi ako pupunta sa sarili ko kundi pinapapunta ka. Di ba?" Talagang may pagdududa si James sa kanyang puso. Nang marinig ito ni Zandros, tumingin sa kanya si James at nagtanong, "Oo, bakit?" Paliwanag ni Zandros, "Everything has been destined long ago. You're the most suitable person." Matagal nang nakatadhana. Bahagyang natigilan si James. Kinawayan ni Zandros ang kanyang kamay at sinabing, "Hindi mo na kailangang magtanong ng maraming tanong. Bumalik ka muna. Darating si Yaraka para sa iyo kapag oras na. At maaari kang magtungo sa Boundless Realm kasama si Thea." Sige, tumango si James.
Magiliw na ikanaway ni Xandros ang kanyang kamay at sinabing, "Okay, you can go for now, Yaraka." Ibalik mo siya. Tumango si Yaraka. Kaagad pagkatapos, inakay ni Yaraka si James palabas ng hindi kilalang kaharian. At tumawid sila sa basag na selyo. Hindi nagtagal, bumalik sila sa Earth. Magkatabing naglakad sina James at Yaraka sa Mount Tai. Ngumiti siya at sinabing, "MS, tagapangalaga, ang iyong pangalan ay Yaraka." Kung hindi ko narinig si Sir Tegan na nagsasalita ng ganyan, hindi ko pa rin malalaman ang pangalan mo. Tumingin si Yaraka kay James at mahinahong nagtanong, "Mahalaga ba ang pangalan ko?" "Of course," sagot ni James na may seryosong tingin. Si Yaraka ay hindi gustong makipag-chat tungkol sa mga walang kwentang bagay at agad na binago ang paksa. Na nagsasabing, "Umuwi ka muna at maghanda para sa paglalakbay. Kailangan mong pumunta sa walang hanggan na kaharian kasama si Thea sa pagkakataong ito." "Ma'am, I'll inform Thea." Tumango si James. Pinaalalahanan siya ni Yaraka. Napakahalagang bagay ito. Kaya huwag mong sasabihin kahit kanino maliban kay Thea para maiwasan ang pagkalat ng balita. Maliwanag ba iyon? "Sige, alam ko." Tumango si James. Iniwan ni Yaraka ang mga salitang iyon bago naging isang kislap ng liwanag at nawala sa paningin ni James. Pinagmasdan ni James ang pagkawala ni Yaraka. Nag-space out siya ng ilang segundo. Dahil ang isang side of judgment ay nagising sa katawan ni Winnie. Siya ay magiging isang heavens adjudicator sooner or later. Bagamat tumanggi si James na mangyari ito, walang paraan para pigilan ito. Makakaasa lang siya na si Winnie ay hindi magiging isa sa mga heavens adjudicators na lalabas sa ika-4 na kalamidad. Kung si Winnie iyon, magkaharap sila. Wala siyang ideya kung ano ang gagawin sa kanyang anak na babae sa isang tabi at mga tao sa kabilang panig. Huminga ng malalim si James at tumigil sa pag-iisip tungkol sa mga masalimuot na isyong ito. Tumingin siya kay Thea at sinabing, "Upang malutas ang fourth calamity, kailangan nating hanapin ang ancestral god rank elixir na matatagpuan sa Boundless Realm." Hiniling sa amin ng grupo ng mga nakatagong powerhouse na pumunta sa Boundless Realm para hanapin ang Ancestral God Rank Elixir at ibalik ito sa Earth. Hinawakan ni Thea ang kamay ni James at mariing sinabi, "Kahit anong gawin mo, I'll always support you. As long as you're willing to have me, I'll follow you anywhere." Tumango si James at sinabing, "Ma'am, I don't know when we can go. But you should spend more time with your family this time." Tumango si Thea. Pagkatapos, umalis siya sa Wormstead at nagtungo sa Kensington upang gumugol ng oras sa mga kalahan. Ginamit din niya ang pagkakataong gabayan ang paglilinang ng nakababatang henerasyon. Samantala, walang magawa si James, kaya nanatili siya sa Rimstead. Maraming pamilyar na tao, kabilang sina Quintina, Marcelo, at Thomas, ang bumisita sa kanya sa panahong ito. Sa wakas, nagkaroon ng oras si James para mag-relax. May 3 buwan siyang magpahinga ng maluwag. Sa loob ng 3 buwang ito, walang malaking nangyari sa Earth. Ang tanging kalunos-lunos na pangyayari ay ang mga nasawi ay nangyayari pa rin araw-araw dahil sa sumpa. Nanatili si James sa Rimstead at narinig ang tungkol sa mga ulat ng mga casualty na nangyayari sa buong mundo. Sa kabila ng kagustuhan niyang tulungan sila, wala siyang magawa. Ang tanging magagawa na lang niya ay maghintay ng may pag-aalala. Pagkalipas ng 3 buwan, umupo si James sa isang malaking bato sa isang lotus na posisyon sa likod bahay ng Imperial Palace ng Rimstead at ginamit ang Imperial Jade Seal upang sugpuin ang sumpa sa kanyang katawan. Swoosh! Sa sandaling iyon, isang puting liwanag ang lumitaw mula sa manipis na hangin at dahan-daang nagpakita sa isang babaeng nakasuot ng puting damit. Nang maramdamang may papalapit, agad na tumigil si James sa paglilinang.
Tumalon siya pababa mula sa malaking bato at humarap sa babae. Tumingin si James sa kanya at nakangiting binati. Ms. Yaraka. Bahagyang tumango si Yaraka at sinabing, "It's already been 3 months. I'm sure you're already prepared. It's time to head to the Boundless Realm. Before I send you two off, Zandros would like to see you too." Tumango si James at sinabing, "Ma'am, I'll notify Thea immediately." Ikanaway ni Yaraka ang kanyang kamay. At isang malakas na puwersa ang lumabas sa kanyang palad. Pinalibutan ng puwersa sina James at Thea. Pakiramdam nila ay nanlalabo ang kanilang paningin. At nang mabawi nila ang kanilang paningin, nasa 2/3. Hindi pamilyar na lugar na sila. Nakarating na sila sa isa sa mga kaharian sa 3,000 mundo. Ang palasyo ay may magagandang bundok at malinaw na tubig. Mayroon din itong masaganang espiritual na enerhiya at nakamamanghang tanawin. Ito ay ang perpektong lugar upang linangin. Isang gwapong lalaki ang nakaupo sa isang lotus position sa isang open space sa tuktok ng bundok. Ito ay ang Panginoon ng Human Realm. Si Zandros. Isa rin siyang makapangyarihang Grand Emperor. Para si Zandros ay maging Panginoon ng Human Realm. Tiyak na mayroon siyang napakataas na mga nagawa upang malampasan ang iba pang mga Grand Emperor sa lakas. Inakay ni Yaraka sina James at Thea sa bundok at huminto malapit kay Zandros. Inilahad ni Yaraka ang kanyang kamay. Sinenyasan sina James at Thea na manatili sa pwesto. Lumakad siya ng ilang hakbang at tinawag, "Zandros." Si Zandros na nakaupo sa isang lotus na posisyon ay bahagyang iminulat ang kanyang mga mata. Nang makitang dumating si Yaraka kasama sina James at Thea, tumayo siya. Bati ni Zandros sa kanila, "James, Thea." Hindi pa nakikita ni Thea si Zandros ngunit narinig niya ang tungkol sa kanya mula kay James. Sa makatuwid, nahulaan niya kaagad na ang lalaki ay ang Panginoon ng Human Realm sa Primordial Age. Bahagya siyang tumango at magalang na sinabi, "Sir Tegan." Malumanay na ikanaway ni Zandros ang kanyang kamay at sinabing, "Tinawag ko kayong dalawa dito dahil may iilan pa akong mga bagay na dapat ipaalam sa inyo bago kayo umalis sa Boundless Realm." Parehong nakikinig sina James at Thea. Ipinaliwanag ni Zandros, ang tanging paraan para magbukas ng daanan sa Boundless Realm ay ang paggamit ng Crucifer at Exalter. Naturally, mangangailangan din ito ng kapangyarihan mula sa inyong dalawa. Malamang wala kayong masyadong alam tungkol sa Crucifer and Exalter. Right. I requested to meet you to teach you too about them and how to use them. Ang Crucifer at Exalter ay makapangyarihang sandata at pinumula sa pinakamahalagang materyales na umiral mula pa noong simulan ng universo. Malaki ang naging bahagi nila sa pagpino ng Ancestral God Rank Elixir. Habang nagsasalita, ikanaway ni Zandros ang kanyang kamay. At 2 piraso ng jade ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang mga kulay ng mga piraso ng jade ay puti at itim ayon sa pagkakabanggit. Ang puting jade ay lumutang patungo kay James at ang itim na jade kay Thea. Pinagmasdan ni James ang jade at nakitang katulad ito ng mga kayamanan sa mga guho ng Ancient Heavenly Court. Ang lahat ng mga boon ay mga piraso ng jade na may mga mahiwagang salita sa kanila. Tanong ni James, "Ano ito?" Ipinaliwanag ni Zandros, "Bago ka magsimula sa paglilinang, natagpuan mo ang Crucifer at ang medikal na aklat. Gayunpaman, ang medikal na aklat ay ipinakilala lamang ang mga pangunahing kaalaman sa Crucifer. Ang medikal na aklat ay naglalaman lamang ng isang maliit na bahagi ng makalangit na pagbabago. Mayroon akong kumpletong bersyon ng Heavenly Transformation. Pagkatapos mong matutunan ito, magagawa mong ilabas ang tunay na kapangyarihan ng Crucifer at buksan ang daanan sa Boundless Realm." Lumingon si Zandros kay Thea at sinabing, "Ang bersyon na mayroon ka ay ang kumpletong demonic transformation.
Para sa susunod na yugto, tuturuan ka ni Yaraka ng mga Elysian na karakter. Pagkatapos mong matutong magbasa ng mga karakter ng Elysian, mauunawaan mo ang nilalaman sa loob ng Jades. Nagkatinginan sina James at Thea. Hindi nila inaasahan na ang Crucifer at Exalter ay magkakaroon ng ganoong kaalagang pinagmulan. Hindi kaya inayos ni Xandros na makuha nila ang Crucifer at Exalter. Ito ay lubos na posible. Dahil si Xandros ay isang Grand Emperor, madali para sa kanya na ihanda ang lahat ng maaga. Matapos maipaliwanag ni Xandros sa kanila ang mga bagay-bagay, nawala siya sa bundok. Casual na ikinaway ni Yaraka ang kanyang kamay at naglatag ng time formation. She looked at James and Thea, saying, "I'll teach you how to read Elysian characters. Under normal circumstances, it's impossible to teach Elysian characters. One will have to gradually comprehend it alone." Ang mga karakter ng Elysian ay isang napaka-misteryosong pag-aral. Karamihan sa mga kilalang supernatural powers ay naitala kasama ang mga karakter na Elysian. Kadalasan, hindi maituturo ang mga karakter ng Elysian. Kailangang maabot ng isa ang isang tiyak na antas ng paglilinang at maunawaan ito sa sariling karunungan. Gayunpaman, ang kaalaman ng tao ay walang katapusan. Ang isang Grand Emperor ay may walang katapusang habang buhay. Kaya, partikular nilang sinaliksik ang mga karakter ng Elysian sa kanilang mahabang taon. Tuwang-tuwa si James matapos marinig na tuturuan sila ni Yaraka ng mga karakter na Elysian. Tumayo si Yaraka sa harap nina James at Thea at nagsimula ng lesson. Ang mga karakter ng Elysian ay napaka-misteryoso. Ang bawat karakter ay may iba't ibang kahulugan at maaaring maunawaan ng iba't ibang mga nilalang. Iilan lamang ang mga karakter na may mga nakapilming kahulugan. Parehong nakikinig sina James at Thea. Tinuruan sila ni Yaraka ng mga karakter na Elysian ng maingat upang maunawaan nila ang mga piraso ng jade na ibinigay sa kanila ni Xandros. Lumipas ang 800 taon sa isang kisap mata. Si James at Thea ay nanatili sa time formation sa loob ng 800 taon. Sa loob ng 800 taon na ito, natutunan nina James at Thea ang mga karakter na Elysian at unti-unting sinimulan nilang i-unrave ang supernatural powers na nakatala sa mga banal na kasulatan. Napakaraming naituro lamang sa kanila ni Yaraka. Tungkol naman sa iba, si James at Thea ang dapat na mag-isip tungkol dito. Si Amon at isang babae ay nakaupo sa loob ng isang pormasayon sa isang bulubunduki ng isang partikular na kaharian sa 3,000 mundo. Nakatutok ang dalawa sa pagsasanay. Sa sandaling iyon, ang dalisay at misteryosong heavenly yang essence ay lumabas mula sa katawan ni James. 81 gintong karayom ang umikot sa kanyang katawan at naglabas ng malakas na enerhiya. Samantala, lumabas mula sa katawan ni Thea ang Demanakin Essence, na maaaring manginig sa lamig. Ang araw at buwan ay hindi nakikita mula sa kabundukan. Nakatuon sina Thea at James sa pagsasanay sa loob ng time formation. Sa panahong ito, ang elemental inversion sa katawan ni James ay patuloy na nagpapataas ng kanyang lakas hanggang sa maabot niya ang isang breakthrough point. Bahagyang tumango si James at nagtanong, "Kailan tayo aalis?" Sumagot si Xandros, "Sa ngayon. I'll personally send you to the seal of the boundless realm." Pagkatapos magsalita, casual na ikinaway ni Xandros ang kanyang kamay. At isang milagrong puwersa ang lumabas sa kanyang palad at pinalibutan sina James at Thea. Pagkatapos, isang bitek ang nabuo sa espasyo sa harap nila. Tumalon si Xandros patungo sa crack na may isang flash. Dinala niya sina James at Thea sa kalawakan at palabas sa universo. Natahimik ang universo, na tila nakakatakot. Biglang may nabuong bitak sa kalawakan. Lumabas sa lamat sina Xandros, Thea, at James. Sa sandaling lumitaw si James sa mabituing universo.
Tumingin siya sa unahan at nakita ang hindi mabilang na mga planeta. Nakarating na ba tayo? Tanong ni James. Tumango si Zandros. Tinuro ang unahan nila. At sinabing, "Yeah, that's the boundless realm." Tumingin din si Thea sa mga planeta. Ipinaliwanag ni Zandros. Ang boundless realm ay hindi isang planeta kundi isang kolektibong pangalan para sa ilang planeta. Kasalukuyan itong nakasealed, at pareho kayong kailangang magtulungan upang magbukas ng daanan. Naging seryoso ang mukha ni Zandros. Ang boundless realm ay naseal mula noong Primeval Age. Pinigilan nito ang pagkawasak ng Ancient Heavenly Court Age at naligtas sa labanan noong Primeval Age. Dapat may ilang powerhouse sa loob ng Boundless Realm sa Grand Emperor rank. Kailangang mag-ingat kayong dalawa. Gayunpaman, walang masyadong dapat ipag-alala. Ang Elixir Pavilion na nagbabantay sa Ancestral God rank Elixir ay binigyan ng ganap na utos. Ibibigay ng mga powerhouse doon ang Ancestral God rank Elixir hanggat nakikita nila ang Crucifer at Exalter. Gayunpaman, ang Elixir Pavilion ay nagtago pagkatapos matanggap ang kanilang misyon na bantayan ang Ancestral God rank Elixir. Kaya, ang paghahanap ng Elixir Pavilion ay mangangailangan ng ilang oras at pagsisikap. Kumunot ang noo ni James at nagtanong. Ang Boundless Realm ay napakalaki. Paano natin mahahanap ang Elixir Pavilion kapag sila ay nagtatago? Wala ka bang anumang mga pahiwatig? Umiling si Zandros. Wala siyang anumang ideya tungkol sa kinaroroonan ng Elixir Pavilion. Upang maiwasang ma-target ang Ancestral God rank Elixir, ang mga powerhouse ng Primeval Age ay hindi nag-iwan ng anumang pahiwatig. Naguguluhan si James. Kung gayon, paano natin ito hahanapin? Sumagot si Zandros. You'll have to figure that out, also. There isn't much time, so you should hurry up. Tanong ni Thea, gaano pa katagal bago mangyari ang ika-4 na kalamidad ng daigdig? Umiling si Zandros at sinabing, hindi ko alam. Nakipagsanib puwersa na ako sa iba pang makapangyarihang tao. At mayroon lamang kaming magaspang na pagtatansya kung kailan ito mangyayari. Kahit na imposibleng magkaroon ng isang tiyak na petsa, alam namin na maaaring mangyari ito higit sa 1,000 taon mamaya. Nakinig ng mabuti si James. Nang makita si Zandros na nakatingin sa mabituing universo, nagtanong si James, mayroon pa ba kayong kailangan na malaman namin? Sinabi ni Zandros, alam kong may humigit kumulang 30,000 mundo na may primordial energy. Ibig sabihin, mayroong 30,000 mga planetang matitirahan. Ayon sa aking haka-haka, ang Elixir Pavilion ay malamang na nasa isang mas maliit na planeta at malamang na hindi maganda kilala. Kaya, dapat mong subukang maghanap sa mas maliliit na planeta. Tumango si James at sinabing, alright, I understand. Casual na ikinaway ni Zandros ang kanyang kamay. At malakas na puwersa ang lumabas sa kanyang palad. Unti-unting kumalat sa mabituing universo. Sa sandaling iyon, ang puwersa ay nakipag-ugnayan sa isang hadlang. Ang di nakikitang mga alon ay lumitaw sa malawak at mabituing kalangitan. Kaagad pagkatapos, lumitaw ang isang hadlang na binubuo ng mga mahiwagang inscription. Ito ay misteryoso at kakaiba. Tumingin si Zandros sa hadlang at nagpaliwanag. Iyan ang selyo. Itinayo ito ng mga ancestral gods sa nakaraan. Kahit na ang isang Grand Emperor ay hindi makakalagpas sa selyo at umalis. Sa makatuwid, imposibleng nasaan man ito ngunit sa walang hanggan na kaharian. Nang marinig ito, nagtanong si James, magnanakaw ba ang mga disipulo ng Elixir Pavilion at ubusin ang Ancestral God rank Elixir para pansamantalang makakuha ng lakas ng isang Ancestral God at umalis sa Boundless Realm? Umiling si Zandros at sinabing, imposible iyan. Ang mga powerhouse na nagbabantay sa Ancestral God rank Elixir sa Elixir Pavilion ay tapat sa mga tao.
Alam nila ang kahalagahan nito sa mga tao. Ito ang huling pag-asa ng sangkatauhan. Hindi sila mangangahas na kunin ito para sa kanilang sarili. Sige, hindi na itinuloy ni James ang paksa. Tinanong niya, paano natin bubuksan ang selyo ngayon? Ipinaliwanag ni Zandros, napaka-simple. Kailangan ninyong dalawa na pagsamahin ang Crucifer at Excelter. Fuse. Natigilan si James. Tumango si Zandros at nagpaliwanag. After the fusion, bubuo ang time capsule. A time capsule. Ano yun? Tanong ni Thay. Sumagot si Zandros. Ang time capsule ay isang kataas-taasang kayamanan na nabuo sa pamamagitan ng pagsasama ni Yin at Yang. Sa time capsule, masisira ninyong dalawa ang hadlang sa oras at dumaan sa oras, na nagpapahintulot sa inyo na malampasan ang hinaharap o nakaraan. Ito ba ay hindi ka panipaniwala? Nagulat si James. Tumango si Zandros at sinabing, "Siyempre, gayunpaman, medyo mahina ka pa rin at hindi mo lubos na magagamit ang kapangyarihan ng time capsule. Sa ngayon, magagamit mo lang ang time capsule para magbukas ng daanan sa Boundless Realm." Sinunod naman nina James at Thea ang utos ni Zandros. Ipinatawag nila ang Crucifer at Excelter. 81 gintong karayom ang umikot kay James. Samantalang 81 itim na karayom ang umikot kay Thea. Pareho silang gumamit ng Yin at Yang energy ayon sa pagkakasunod. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga enerhiya ay pinaghalo at nabuo ang isang malakas na magnetic field. Ipikit ang iyong mga mata. Maingat na pakiramdaman ang enerhiya ng isa't isa. At hayaang magsama ang iyong enerhiya. Ang pagsasanib ng Yin at Yang, gayon din ang langit at lupa, ay maaaring lumikha ng isang hindi magagapi na supernatural na kapangyarihan. Sabay na pumikit sina James at Thea. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga katawan ay umiikot sa mabituing universo. Unti-unting bumubuo ng isang grand extremity. Ang Yin at Yang ay mahirap makita ngunit unti-unting nakikita. Isang pattern ng Yin at Yang ay malinaw na ngayon bilang araw. Sa sandaling iyon, naramdaman ni James ang pagsasanib ni Yin at Yang. Nakuha niya ang kapangyarihan ni Thea. Naramdaman din ni Thea ang kapangyarihan ni James na sumasailalim sa kanyang katawan at nakaramdam siya ng mas malakas. Nang makita ito, tumango si Zandros bilang kasiyahan. Sa sandaling iyon, unti-unting nagsanib ang James Crucifer at Thea's Excelter upang bumuo ng scepter. Ang scepter ay medyo maliit. Kasinlaki lamang ng braso ng isang sanggol. Ito ang pagpapakita ng pinagsamang enerhiya nina James at Thea. Ay ito ba ang time capsule? Tumingin si James sa pinagsamang Excelter at Crucifer at naramdaman niya ang malakas na enerhiya sa time capsule. At dito na tayo. Sa sandaling iyon, gumawa ng hakbang si Zandros. Pinakilos niya ang lahat ng kanyang lakas at kinokontrol ang time capsule. Pakiramdam nina James at Thea ay nakakulong sila ng malakas na puwersa at hindi sila makalaya. Ang time capsule ay nagpakita ng nakakasilaw na liwanag pagkatapos na i-activate ng Zandros. Enerhiya. Ang nakakasilaw na liwanag ay sumugod patungo sa selyo at pumutok dito. Walang tigil na sumugod sina James at Thea patungo sa siwang ng selyo. Pagpasok pa lang nila sa siwang, para silang nasa bumubulusok na ilog.